Lauri Markkanen at Finland, underdog laban kay Nikola Jokic sa Eurobasket. Final offer ng Bulls contract kay Giddey tumaas palalo. At Warriors susunod na blockbuster trade ay magmumula sa West rival para sa championship push. Nagtapos na ang group play at pumasok na ang Eurobasket sa 16-team knockout rounds. At agad sa unang laban ay isang matinding sagupaan ng dalawang NBA All-Star big men. Maghaharap sina Nikola Jokic at ang pre-tournament favorite na Serbia laban kina Lauri Markkanen at Finland sa isang do-or-die na laban ngayong Sabado. Narito ang lahat ng kailangang malaman kung paano mapapanood ang laban na ito. Si Markkanen na matagal ding nawala noong nakaraang season sa Utah dahil sa mga injury ay mukhang nasa maayos na kondisyon at kahanga-hanga ang ipinapakita sa Eurobasket. Pangatlo siya sa buong tournament pagdating sa scoring, may average na 25 puntos kada laro. Ginagawa niya ito kahit siya ang pangunahing target ng depensa ng mga kalaban dahil walang ibang inaasahang scorer mula sa Finland. Samantala, si Jokic ay patuloy lang sa pagiging si Joker, ang pinakamahusay na player sa buong mundo. May average siyang 20 puntos, 9 na rebounds at 4 na assists kada laro para sa Serbian team na may 4-1 record. Ang nag-iisang talo nila ay kontra kina Alperen Sengun at sa impresibong team ng Turkey. Ano man ang mangyari sa sagupaan ng mga NBA big men, malaki pa rin ang lamang ng Serbia sa laban na ito dahil sa lalim ng kanilang roster. Kasama ng Serbia ang mga NBA players na sina Nikola Jovic na nasa Heat, Nikola Topic, Oklahoma City Thunder at Tristan Vukcevic na nasa Wizards. Mayroon din silang mga former NBA players na sina Vasily Hemicic, Filip Petrusev at Alen Smailagic. Sa panig ng Finland, naroon si Miro Little na kasalukuyang naglalaro sa kolehiyo para sa UC Santa Barbara at si Olivier Ancamhua na naglaro para sa Tennessee at Michigan sa kolehiyo at ngayon ay profesional na naglalaro sa Italia. Hindi makakalaro sa tournament si Bogdan Bogdanovic ng Clippers na captain sana ng Serbian team at isang mahalagang bahagi ng kanilang team dahil sa injury sa hamstring. Sa sumunod na balita naman, ang Chicago Bulls ay kasalukuyang nasa isang deadlock sa kontrata kasama si Josh Giddey. Buong-buo ang posisyon ng Bulls sa pag-o-offer sa kanya ng $20 milyong kada taon. Gayunpaman, naniniwala siyang na siya ay karapat-dapat sa halagang $30 milyong. Kamakailan, inalok siya ng Bulls ng kontratang nagkakahalaga ng $80 milyong sa loob ng 4 na taon, nakatumbas ng humigit kumulang $22 milyong bawat taon. Malayo pa rin ito sa hinihingi niyang halaga. Ayon kay Brett Siegel ng Clutch Points, maaaring ito na ang huling pagtatangka ng magkabilang panig para makamit ang kompromiso. Bagamat nanatili silang matatag sa offer na nasa $20 milyong kada season, kamakailan ay tinaasan ng Bulls ang kanilang iminungkahing kontrata upang wakasan ang deadlock na ito. Ayon sa mga source mula sa liga, inilahad ng Chicago sa kampo ni Giddey ang isang 4 na taon na kontrata na nasa pagitan ng 85 milyon hanggang 70 milyon. Malamang ito na ang huling offer ng kontrata mula sa Bulls ngayong off-season dahil ito na ang kompromisong alinsunod sa nais ng dalawang panig. Pumasok ang Bulls sa off-season na nais panatilihin si Giddey sa isang deal na nasa 20 milyon kada taon. Samantalang gusto naman niya na bayaran siya ng halos $30 milyong bawat taon. Walang duda, ginagawa ng team ang lahat upang mapanatili siya. Siya ay isang restricted free agent na nagbibigay sa Bulls ng karapatang tumbasan ang anumang offer mula sa ibang teams, isang malaking bentahe para sa kanila. Bukod pa rito, hindi rin nakikipag-ugnayan ang Bulls sa anumang sign and trade na kasunduan. Samantala, pumirma na si Patrick Williams ng 5 taon na nagkakahalaga ng $70 milyon noong nakaraang taon. Sa nakaraang season, mas maganda ang naging performance ni Giddey kumpara kay Williams. Nag-average si Giddey ng 14 na puntos, 7 rebounds at 6 na assists kada laro. Sa kabilang banda, nagtala lamang si Williams ng 9 na puntos, 3 rebounds at 2 assists kada laro. Ayon kay Bobby Marks ng ESPN, ang mga numerong ito ay nagpapakita kung sino talaga ang mas mahalaga sa franchise. Kapag sinuri mo ang sitwasyon ni Giddey na nagkaroon ng napakagandang season, lalo na sa huling 25 laro, na unang inialok sa kanya ang 4 na taon na nagkakahalaga ng $80 milyong nang magsimula ang free agency. Ngayon, umakyat na ito sa $88 milyon, sabi ni Marks.
Ang numerong iyan ay nasa mababang dulo kumpara sa iba pang starting point guards. Kaya kung ikaw ang Bulls at nag-commit ka ng 5 taon, $70 milyong kay Williams sa kabila ng mas kakaunting kontribusyon, bakit bigla kang naglalagay ng hangganan pagdating kay Giddey? May option siya na tanggapin ang qualifying offer mula sa Bulls. Ito ay isang taong kontrata na nagkakahalaga ng $11 milyong at magbibigay daan sa kanya upang maging unrestricted free agent sa summer sa susunod na taon. Sa huling balita, habang patuloy ang Golden State Warriors sa paghahanap ng mga player na makakasuporta kay Stephen Curry para sa isang championship caliber team, tila wala na silang itinatabing option pagdating sa trade sa mga susunod na season. Kaya naman kahit na maliit pa lamang ang posibilidad ngayon, ang kasalukuyang kaguluhan sa Memphis Grizzlies at ang posibilidad na maging bukas sila sa pag-trade kay Jaren Jackson Jr. ay isang bagay na dapat bantayan ng Warriors habang umuusad ang season. Matapos silang durugin ng Oklahoma City Thunder sa unang round ng playoffs, nagpa siyang panatilihin ng Grizzlies ang kanilang core na sina Jackson at Ja Morant. Ngunit kung agad na makitang hindi sapat ang kombinasyong ito para sa championship contention, posible silang magpasya na magsimula muli mula sa simula. Noong trade deadline ng nakaraang season, matagal nang nakastock ang Warriors sa pagiging mediocre. Sa mga panahong iyon, ang blockbuster trade para kay Jimmy Butler mula sa Miami Heat ang tanging makabuluhang galaw na kanilang nagawa at sa ngayon, mukhang naging matagumpay ito. Sa huling 31 laro ng kanilang season, nagtala ang Warriors ng 23 panalo at 8 talo, nakuha ang unang play-in spot at kalaunan ay nanalo ng first round series laban sa Houston Rockets. Gayunpaman, nananatiling tanong kung sapat ba ito upang maging contender talaga sila para sa kampyonato. Sa inaasahang pagkuha nila kay veteran center Al Horford, 4 sa kanilang starters ay lampas na sa edad 35 taon at isang seryosong injury lang ay maaaring ikabagsak ng buong plano. Dito pumapasok ang Memphis. Nitong off-season, ipinamigay nila si Desmond Bane, isang mahalagang bahagi ng kanilang core, sa Orlando Magic kapalit ng maraming first-round picks. Ngayon, kailangang mamili ng teams, subukang maghanap ng ikatlong superstar na isasama kina Morant at Jackson o buong-buong i-rebuild ang kanilang lineup. Dagdag pa rito, ayon sa isang recent off-season poll ng ESPN, kabilang si Morant sa mga inaasahang susunod na NBA star na hihiling ng trade, patunay ng pagiging hindi matatag ng kasalukuyang kalagayan ng Grizzlies. Dahil sa limitadong tagumpay ng iteration na ito ng Grizzlies, posible talagang piliin nila ang rebuilding option kung hindi maganda ang simula ng kanilang season at dito maaaring samantalahin ng Warriors ang sitwasyon. Kahit bagong pirma lang ni Jackson ng malaking kontrata, ang magiging epekto nito sa salary cap ng Warriors sa susunod na season ay hindi ganoon kalaki, isang halaga na akma sa kanyang talento. Bilang isang elite na defender at scorer sa parehong dulo ng court at isang versatile player, may potensyal siyang baguhin ang dynamics ng kasalukuyang roster ng Golden State. Kung maging available siya, dapat itong tutukan ng Warriors.